Wala sa mga lamisa. Tara samahan niyo ako sa pangalawang araw dito sa Iloilo. January 24, ito na nga yung pinaka-fiesta dito kaya maagang gumising para magluto. Dito nga sa probinsya kapag may mga handaan, sa kahoy nagluluto kaya umaga pa lang amoy mo na ang usok. 4 na putahe nga ang niluto tulad nitong menudo, pansit, estopado at lauya. Ito ang estopado, ito ay karne ng baboy o pata na pinalambot sa pinya at tubo. Kaya manamis-namis ang lasa nito. Ito naman ang lauya na may sahog na langka, karne ng baboy na nilaga. Napakalambot ng karne nito at napakasarap higupin ng sabaw. May pinatikim nga sa akin dito na luto ng manok, ang tawag ay inubadang manok. Pero kakaiba yung sahog niya. Ayan, merong pinatikim sa akin. Ito, inubadang manok. Ang sahog daw po nito ay yung pinaka-katawan ng saging. Yes, tama po. Yung pinakakatawan ng saging, yung isa sa mga sahog nito. Ang lasa nito ay maalat na may konting asim dahil nilalagyan nila ng dahong pangpaasim na dito ko lang nakita sa Iloilo. Tapos native na manok. Kahawig na lasa nito ay sinampalukang manok, pero merong ibang lasa. Ngayon ay kakain na kami ng tanghalian na titikman natin yung estopado. Excited akong tikman ito kasi sobrang nakakatakam yung itsura at medyo mahilig ako sa matamis. Lamit eh. Kain. Lamit eh. Ang estopado. Papaya. Eh, Miss Robin, lambuto, estopado. Sarap. May pinya. Hindi pa nakikita yung tubo. Sa ilalim yun. Pinakailalim. Oh, ito. Pag mga estopado, di asukal, kundi tubo ang nilalagay. Ayan, nakahanda na ang pagkain para sa mga bisitang pupunta. Pero babalik muna ulit kami sa bayan para bumili na ng mga pasalubong. Then, dadaan muna kami dito sa dating bahay nila nanay. So, diyan talaga sila nakatira. Nung mga bata pa sila. Nung 3 years old ako, ang natatandaan ko lang ay merong taas yung bahay nila at kahoy. Nakahanda na rin yung mga pagkain dito para sa fiesta pero hindi kami makikikain. So, nandito nga yung pinsan kong si Brian at yung girlfriend niya. Hi! So, nag-house tour muna kami dito bago kami pumunta sa bayan. Kaya, syempre, aakyat kami sa second floor. Nostalgic to para kay nanay kasi dito sila tumira nung mga bata pa sila. Meron nga raw 3 kwarto dito sa second floor. Ayan yung unang kwarto, pangalawa at pangatlo. Magkakatabi yung mga pintuan nito. And syempre, merong balcony at may maliit na hagdan dito. So, nag-try nga akong pumunta dito sa balcony at medyo natakot ako kasi parang gumigiba. Parang gumagalaw na. Sobrang bigat ko kasi. Ang ganda nila nanay at ni Tita Diding nakasilip. Ayan, ang ganda ng view dito. Tuwing umaga, kung ganda naman kaganda ang view ang makikita mo, ay talaga namang tanggal ang stress. Ayan po si Tito Raul, ang panganay sa magkakapatid. Ayan, bababa na nga kami para pumunta na sa bayan at naghanap na kami ng tricycle. Diba, ang cute ng tricycle dito. Ang daming masasakay kasi meron din sa likod. So, eto na nga, hinihintay ko lang sila nanay at si Tita Diding nag-CR pa kasi. So, eto na, pupunta na po kami sa bayan para mamili ng mga pasalubong. Kasama din namin dyan yung isang pinsan ko na si Harvey. Ang pupuntahan nga namin is yung Gaisano Mall dahil dyan daw yung bilihan ng mga pasalubong. So, eto na nga kami sa Bongbongs. Ito yung mga pasalubong na iuuwi natin sa Bulacan at Cavite. Ang dami na ngang kulang dahil wala pang bagong deliver dahil nga merong dinagyang festival sa pinaka-city so hindi pa makapag-deliver dahil sa traffic. Wala nga dito nung hinahanap ko nung saging na matamis para siyang banana chips pero nakabalot siya sa papel. Di ko alam yung tawag eh. Pero after namin dito, pumunta kami sa City Mall kasi hahanapin namin yung saging na yon. At syempre, nakabili kami doon sa sakayan ng bus. Nandoon din yung iba pang mga pasalubong at mas mura pa doon ha. Thank you. Ang bong. Parang ba? Hindi rin naman kami nagtagal dito sa City Mall. Hinanap lang talaga namin yung saging na yun. So, after nun, ay umuwi na kami. Sumakay na ulit kami doon sa tricycle. At babalik na kami sa aming bahay.
Ay, hindi pala namin bahay yun. Sa bahay ng kapatid ni nanay. Bali, tito ko pala yun. So, sa bahay ni Tito... Oh my gosh. Tito Ariel. Pagdating nga namin ay nag-decide kami na pumunta ulit doon sa may suba, syempre para mag-picture-picture, and also nakakita kami ng puno ng suha dito na maraming bunga, so nag-decide kami na manguha ng suha. Pero alam nyo ba, sobrang aasim ng mga nakuha namin, kaya ang ginawa na lang namin siyang suha shake. Binlender po namin yan at nilagyan ng konting matamis at sobrang refreshing. 3:30 or 4 p.m. na to ng hapon, medyo mainit pa. Ito na nga yung parada. May mga music dyan, tapos makakakita tayo dyan ng mga magpa-partner-partner, mga nakaayos, mga muse and escort, and meron nga rin akong inayusan yung pinsan kong maliit, si Beauty, at talaga namang napaka-beauty. Inayusan ko siya, na-makeupan ko siya, even though limited yung aking dalang mga makeup, buti na lang at maganda yung bata. Hindi na kailangan ng talagang todong makeup. Ayan, escort nga tong si Tito Malot, siya yung tatay ni Beauty. Yan, pakaway-kaway pa nga yan dyan parang nangangampay niya. Oo, diba? Pogi! Sinayaya mo. Sinayaya mo mga kwan. Ayan, nasa likod niya si Beauty at talagang init na ang mga bata na kasi mangot na. Tingnan niyo po. So after nga ng parada, naglibot-libot kami ng nain sa bahay-bahay, tapos nagdaanan namin itong elementary school ni nanay. At hindi pa dyan natatapos kinagabihan, meron na naman pong mga sayawan. Ito na po ang tinatawag nilang baile. Dito naman po, puro sayaw na po ang gagawin ng mga tao. Sobrang lakas ng sounds, yung tipong parang mabibingi ka na talaga. Talagang makabasag eardrum po ang tugtugan nila dito. Hindi ko nga maisip kung bakit sila nakakasayaw nang hindi nabibingi. Hindi na rin po kami nagtagal dito. Kami po ay umuwi na at natulog na at meron pa po tayong day 3.